So mga ka-idol, nakika-update po tayo mga ka-idol sa sitwasyon po ni Tatay Digong po doon sa The Hague, Netherlands. So si Attorney Roque po, yung kinukuhaan po natin ng update mga ka-idol kung ano na ang kalagayan o ano na ang sitwasyon po sa kaso ni Tatay Digong doon po sa The Hague mga ka-idol. Siya lang po ang aking nakuhaan ng source dahil po nandun po siya na natili sa Netherlands mga kadol, doon sa area po kung saan detain po si Tatay Digong Duterte mga kadol. So para po sa ating kalaman mga kadol, doon na posted na po itong video ni Harry Roque mga kadol, Attorney Harry Roque. So kumuha lang po tayo ng kunting reaction para po na more information po sa ating mga kababayan tungkol po sa sitwasyon po ngayon sa kaso ni Tatay Digong. So panoorin po natin mga kaidol yung panayam ni Attorney Harry Roque na nanggaling po doon sa The Hague, Netherlands. Sa updates from The Hague, no? May mga importanteng developments po sa kaso ni Tatay Digong. No? Unang-una, yung hinain ng mga abogado ni Tatay Digong para ma-disqualify yung dalawang huwes, yung isang taga-Africa at isang taga-Latin America, dahil sila nauna nang nagdesisyon na ipagpatuloy ang preliminary investigation dahil may jurisdiction ng ICC, ay nahihain nga po ng mga abogado ni Tatay Digong. Iba po ito dun sa naunang hinain nila, kasi naunang hinain nila na napasura, iba yung legal basis. No? Ang sabi ng korte, yung legal basis ng nauna ay kapag voluntary disqualification, yung West mismo ang gusto mag-recuse. Pero itong ginawa nila ngayon, kung partido naman ang gusto mag-recuse. No? Now, ang development po dyan ay binigyan ng hukuman ang prosecution, pati na yung dalawang West, taga-Africa at taga-Latin America, ng hanggang 22 May para sumagot at magkomento. Mabilis po yun, no? Kasi ilang araw lang, pinapakomento na sila. No? At importante nga po yan kasi kapag sinang-ayunan ng hukuman na walang jurisdiction, ibig sabihin, uwi na si Tatay Digong. No? Hindi na natin kinakailangan antayin ng Setyembre. Pero kapag sinabi nila may jurisdiction, tutuloy ang kaso. No? At tutuloy tayo dun sa Setyembre na confirmation of charges. Pero dati-dati na po natin sinasabi yan, wala talagang jurisdiction ng hukuman. Dahil, sangayon sa Rome Statute, kinakailangan magsimula ang hukuman ng paglilitis sa pamamagitan ng preliminary investigation sa loob lamang ng 1 taon matapos magbitiw ang isang bansa. Sinimulan nila, pangalawang taon, natulog sa kangkungan ng prosecution, hindi natin kasalanan yon at talagang walang jurisdiction. No? So kapag pinang-ayunan po yan, uwi si Tatay Digong. No? Hindi na kinakailangan antayin pang Setyembre. Now, sa totoo lang po, paulit-ulit na ako sinasabi ko na wala talagang jurisdiction. Pero ito po wala na kasi ibang kaso yung ICC kundi si Tatay Digong. Yung huling Assembly of State Parties, nag-uusap-usap na nga yung mga estado na kakasapi pa ng ICC, bubugin na ba natin ng korte kasi wala na silang magawa? Ayan. So dyan po ako natatakot. Dahil may mga sweldo sila na pinangangalagaan, baka sabihin nila, sige na, ituloy na natin para may silbi pa ang ICC. Pero sa totoo lang po, bukod sa ang mga miyembro mismo ay nagsabi na dun sa Assembly of State Parties na tutuloy pa ba natin ng ICC na wala namang ginagawa ang ICC, nandyan din yung Amerika na talagang pinupulbos ang ICC, no? Binigyan ng sanctions, hindi lang yung si Prosecutor Kirim, kundi lahat ng mga opisyalis ng ICC at lahat ng empleyado at opisyalis na makipagtulungan, no? Na litisin yung mga kaalyado ng Amerika. Sa tingin ko naman, pagdating kay President Trump, kinukonsidera niya hindi lang alyado si Tatay Digong, kundi matalik pang kaibigan. Now, bukod pa dyan sa development na yan, itong si Prosecutor Kirim ay nag-leave dahil merong reklamo sa kanya na manyakis daw siya. So anyway, hindi pa naman natin alam, hindi pa napapatunayan kung manyakis siya, pero ano ba naman yan? Lilitisin niyo yung Tatay Digong ko, kinidnap niyo, tapos kinulong niyo sa The Hague, tapos merong nagreklamo, manyakis yung prosecutor, no? Parang wala naman silang moral authority na litisin ang ating Tatay Digong kung sila mismo maitim ang pagkatao, no? Siyempre, hindi naman natin sinasabi na guilty na itong Prosecutor Kirim. Kaya lang, lalo pang dagok yan sa reputasyon ng ICC dahil mantakin mo, may reklamo na ang chief prosecutor ng ICC ay manyakis. Anyway, ang mangyari po dyan, yung deputy prosecutor ang siyang tayong chief prosecutor. No? Ganun naman po yun. Palagi may deputy prosecutor ang ICC. Pero siyempre, dagok talaga sa reputasyon ng ICC. Pinananagot ang mga mahal ng taong bayan gaya ni Tatay Digong. And yet, yung kanilang mga pinakamatatas na opisyalis ay meron din palang bahid ang kanilang personalidad. Now, nakapagtataka po itong inaakusa ng manyakis, sa totoo lang, ang duda ko alam niya walang jurisdiction ng hukuman. Kasi hindi po siya yung pumirma doon sa request for arrest warrant labang kay Tatay Digong. Yung deputy. Ang pinagtataka ko, as if naman marami silang kaso, konti nga lang kaso nila, no? Bakit na pumirma yung deputy prosecutor? Ang duda ko, gaya natin, alam niya wala ng jurisdiction ng ICC. Kasi nga, yung pinalitan niyang chief prosecutor, actually yun, galit ang mga
kapwa babaeng Aprikano yan eh. Tapos, galit na galit sila dyan sa Afrikanang yan dahil nga pinupuruhan lang yung kapwa niya mga taga-Afrika. Anong ginawa? Para masabi na hindi lang Aprikano ang aking pinupuruhan, ayun, kinasuhan si Tatay Digong. Oo nga naman. Sa lahat ng mga kaso na sinampa niya, lahat Aprikano plus Digong Duterte. Pero kung talagang siya mismo ay kumbinsado na mayroon pang jurisdiction ng ICC, bakit hindi niya pinirmahan? Unusual po yan ha. Dahil konti nga lang ang kaso ng ICC, normally yan, yung prosecutor ang pipirma. Pero hindi, yung kanyang deputy prosecutor ang kanyang pinapirma. So anyway, yan po ang ating latest updates from The Hague. At ngayon po, 6 to 8 days. Patuloy pa rin ang mga pagdaloy ng tao rito, pagbisita kay Tatay Digong.